Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radyo Calabarzon. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga nakikinig noon, dito sa Kape, Kwento at Kaalaman, ang radio ministry program ng Cathedral of the King at DZJV 1458, Radyo Calabarzon. You know, Ate Lala, I cannot believe it, 53rd episode na pala. Ibig sabihin, naka 1 year na Yeah. ang Kape, Kwento at Kaalaman. Oh, ang dami nang nangyari, no? Yes, exciting. At exciting ang episode namin ngayon. Dahil ang episode ngayon ay all about pasasalamat, Ate Chat. Ano ba yung pasasalamatan natin? Oo. Hindi lang dahil Christmas, hindi lang dahil ang dami na nating napagdaanan, pero dahil merong bagong yugto Yes. ang KKK. This will be our final episode for Kape, Kwento at Kaalaman. And, you know, our hearts are just filled with gratitude. Yung pasasalamat nag-overflow dahil sa napakadaming learnings, Yes. napakadaming tao, at napakadaming inspirasyon ng programang ito. Hindi lamang sa buhay namin, but sa buhay ng lahat ng mga bumubuo ng KKK at lahat ng mga nakikinig noon. Alam po namin na marami po kayong testimonies and marami rin po kayong natutunan dun sa aming mga na-interview at sa mga segments ng KKK. Yes. Kaya ngayon, magbabalik tanong tayo sa mga magagandang alaala, sa mga natutunan natin over the past 12 months ng Kape, Kwento at Kaalaman. Kaya sana tapusin nyo to hanggang 3 o'clock ngayong hapon at marami kaming sorpresa para sa inyo. Oo. Naalala mo pa ba yung pinakaunang episode ng KKK? Oo. Alala ko ba? Panoorin natin. Sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng DCJV 1458 Radyo Calabarzon. Minsan pa po ay narito ang ating bagong programa, ating Radyo Calabarzon dito sa DCJV. At ang siguro po ay magtataka kayo bakit mayroong bagong boses o bagong mga tao na inyong maririnig sa hapong ito. Mayroon po kaming programa na ilalahad sa inyo na alam namin ito ay magiging katuwang ninyo sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, sabihin na natin. At ito po ay ang Kape, Kwento at Kaalaman. Humble beginnings talaga ng KKK. Nakakatuwa kasi nandun talaga sila sa station, no, ng DZJV, si Brother Tony, Bishop Ariel, and Doc Grace. Yes, diba? Nakakatuwa yung growth. So, nandun din si Tita Jo, tsaka si Sister Emmy. Nakakatuwa lang yung growth, yung changes na nakikita natin ngayon sa KKK from the very first episode. Diba? Tapos diba after nun, may offer sa inyo ni Kuya Richie ang pagiging host. Ano ba yung naramdaman nyo nung binigyan kayo ng chance maging host ng KKK? Oh, bago ko sagutin yan, tanungin muna natin si Kuya Richie. Kuya Richie! Hello sa lahat ng ating mga tumatangkilik sa programang Kape, Kwento at Kaalaman. Ito po ang inyong Kuya Richie at nais ko pong magbigay ng mensahe, no, sa lahat ng mga talagang sumusubaybay sa ating programa every Saturday since sinimulan ho natin itong programang ito. And actually, it's been a year actually, no, napakabilis ng panahon na 12 buwan na palang nakalipas nung sinimulan natin ang programang ito. And ang mensahe ko lang ho sa lahat ng mga tagapakinig natin, maraming salamat. But of course, first and foremost,
binibigyan ho natin ng pagpuri at pagsasalamat ang ating Panginoong Jesus dahil talagang it's because of the message of hope. That's why sinimulan po natin ito programang ito. Tayo naman po ay walang background pagdating sa broadcasting na kumbaga pagdating sa radio programs or pagdating sa talk shows, wala ho tayong background dyan. But it's really all about, the desire, yung desire natin na mabigyan ng tamang content yung mga nakikinig sa atin, na magkaroon sila ng mga learnings, especially pagdating sa kalusugan, pagdating sa salita ng Panginoon, pagdating sa pamilya, pagdating sa mga relationships, at kung ano-ano pa, na makita nilang may magandang pwedeng matutunan. And yun sana yung naipahiwatig namin o naipakita namin sa inyo over this past 12 months. So again, maraming salamat. Kahit na alam ko pong halatang-halata minsan or madalas na kami po ay talagang nangangapa din dito sa dun sa pagbigay ng mga mensahe, pero maraming salamat at kayo po ay still tumangkilik pa rin dito sa ating programa. So I want to wish everyone a Merry Christmas. Sana po itong panahong ito ay mas lalo pa magbigay ng pag-asa sa atin, kasi talagang sineselebrate ho natin yung person, the person of our Lord Jesus Christ, who gave us hope. And as we face another year, ang prayer ko po sa ating lahat ay mas lalo pa ho tayong maging mas magkaroon ng pagsasalamat sa puso natin. So thank you very much. This is from your Kuya Richie, and looking forward to a lot more opportunities para mas makapagbigay pa kami ng magagandang mensahe sa inyong lahat. Maraming salamat po. Magandang hapon sa lahat ng mga tagapakinig natin dito sa DZJB 1458 Radio Calabarzon. Welcome po sa ating programang Kape, Kwento at Kaalaman. Ako po si Kuya Richie. Ako naman si Ate Chat, at kami ang mag-asawang Handayan. Laging handa with a J. Thank you, Kuya Richie. O, ikaw naman, Ate Chat. Pakinggan naman natin ang kwento mo. Oo, actually, nakakatuwang kwento yan dahil hindi talaga namin in-expect na kami yung magiging mukha ng Kape, Kwento at Kaalaman. Tumawag lang sa akin si Deacon Richie, messenger, mag-guest tayo sa radio music. May radio na pala ang media. Hindi ko alam. Oo, meron. Tapos, nakakatawa kasi sabi ko, sige. Iniisip ko, guest. Tapos, voice, matagal ko nang gustong maging voice actor. Oo. So, Tamang-tama. Tamang-tama. Tapos, pagtingin ko na lang, na-add ako sa GC. Radio Ministry Program. Tapos, Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate. Sabi ko, flagship? Parang nabudol ka. Oo, hindi namin talaga ina-expect. Pero ganun talaga si Lord. He works in mysterious ways. And prayer talaga namin yan ni Kuya Richie noon na we hope that we will be able to find another avenue where we can share God's Word at ma-deepen din yung aming spiritual relationship with God and with each other. So ito yung naging way namin para mas maging close sa isa't isa. Siyempre, inaaral namin yung mga segments, kailangan prepared ka. So sa gabi, pinag-uusapan namin yan, yung mga themes and yung mga nagtatanungan kami kung ano yung pwede namin i-discuss, i-share. Oo. Yun. So, napakagandang experience. Unexpected. Surprise. Yun. Tsaka, yun din, isa pang surprise is hindi pala voice lang. May video pala. Mas sinabi sa amin na, cross-posted siya sa Facebook. You mean, parang podcast? Hindi. May set talaga. So, imagine ko, teka, nag-radio, tapos may video. Parang, ano ba yung Tony Talks? Ganyan. Parang gano'n na nga. Oo. Tapos, yun na nga sasabi namin. Tapos, di pa kami nagma-matching na outfits noon. Kung ano lang yung naisipan namin. Maisip niya. Oo. So, it came after. So, ang daming kwento.
bunga ng KKK. At talagang ang KKK naging na-deepen yung aming friendship with God and That's with so each nice. other. Oo. Kakatuwa naman. Ilang oras na lamang po at sasalubungin po natin ang bagong taon 2023. Kamusta po kayo? Ano ang nararamdaman ninyo? Alam ko, excited po ang mga bata. Paano naman ang mga nakakatanda? Hey, magtiwala lang po tayo sa Panginoon at magiging maganda po ang kakalabasan o ang beginning ng ating 2023. So, tara po, salubungin natin ang susunod na taon ng puno ng pag-asa at saya. Napakagandang hapon po sa inyong lahat, mga nakikinig noon sa DZJV 1458. Ito po ang Kape, Kwento at Kaalaman. Ako po si Ate Chat. At ako naman po si Kuya Richie. At kami ang mag-asawang Handayan. Laging handa with a J. And of course, no, yung mga pinag-uusapan ninyo, kasama na dyan yung mga different segments ng KKK. Kasama na dyan ang pananaw ni Sheikh Handayan. Na dati naman, actually, pagkakaalala ko ang pananaw dati, nag-start siya as parang opinion piece ni Yes. Sheikh, di ba? And then, it evolved into yung nag-interview siya ng mga iba't ibang tao about different themes. Tapos yung life stories nila, di ba? Ang ganda-ganda. Meron ka bang mga naalala sa pananaw na talagang tumatak sa'yo? Actually, halos lahat ng mga pananaw. Ang hirap no? Na, Oo. Yung tipong naririnig mo pa lang yung start ng kwento pa lang, nakakaiyak na. Like yung kay Sister Mana, Yes. Alcaraz. Yung talagang going kahit sa gitna ng unos. Totoo. Yun, sa gitna ng unos, God paved a way for Yes. their family. Tsaka yung kay Sister RJ Yusores. Yes. Yan, yung talagang na-overcome yung mga financial challenges. True. Alam mo talaga tumatak din sa akin yung kay Sister RJ. Hindi na natin matatanggal dyan si Sister Nelia de Mesa. Yes. Na hindi ko akalain na Oo, yun pala yung pinagdaanan pinagdaanan. niya. Oo. Very inspiring. Oo, sila Deacon Nestor, Deacon Francis. Tuwa ako dun sa sinasabi ni Deacon Francis, you take time to unplug. Yun. Yes. Ganda lang yung mga na-share niya. Tsaka ang dami. Top of mind, siguro si Sister Malu, yung last week, Sister Yes. Malu, Of course, my beloved, my Yes. husband, Deacon Oh. Sol. And we talked about Accountability. worship, also the heart of worship. Mhm. So actually, lahat may special place sa heart natin, yung mga na-interview ni Sheikh sa pananaw. Kaya maraming salamat for sharing your life stories with us. Sa mga listeners and viewers of KKK, napakarami po namin natutunan sa inyo. So, tanungin naman natin si Sheikh, Yes. ano ba yung talagang tumatak sa kanya at kung ano yung mga specific learnings na mga nakuha niya sa pananaw. Pakinggan natin si Sheikh. Sheikh? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Shekinah, kasama nyo tuwing hapon at para po sa episode nito, ito ang ating huling hapon na magkakasama dito sa KKK hatid sa inyo ng Cathedral of the King Ministry. Ito pong isang taon na nagsama-sama tayo, nalaman natin ang mga storya ng bawat tao na nakasama natin at nakapagkwentuhan patungkol sa kanilang testimonya, patungkol sa kanilang buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa ministry. Lahat po ito ay testimonya kung saan buhay ang Panginoon sa ating lahat. At bilang isang producer po ng Pananaw, ay blessing po ito para sa akin dahil ang dami ko nakilalang tao at dahil sa mga taong ito, nakilala ko palalo ang Panginoon, na ang Panginoon ay talagang nasa atin at hindi tayo iniiwan. At naitanong ko sa akin, kung anong favorite kong pananaw na aking na-produce. Ang dami po na magagandang storya. Pero kung i-highlight ko po na dalawa po, isa is yung with Ate RJ, yung para sa pangarap. Talagang naipakita doon na lahat tayo nangangarap. Pero ito yung kailangan nating acknowledge na yung dream giver, which is the Lord po yun, na ilalagay sa puso natin. Kailangan natin yun i-acknowledge araw-araw.
para tayo magpatuloy para sa ating pangarap. Pangalawa is yung patungkol sa pag-asa, kwento ni Ate Mana. Bilang pares po sila, no, Ate RJ and Ate Mana, ay nawalan ng ama. At para sa ako po ay nawalan na rin ng ama sa batang edad. Kaya po nakaka-relate ako sa kanilang storya na may pag-asa. Na may pag-asa kahit ano man yung paghihirap na test and breakdowns natin sa buhay. Ito yung binigay sa atin ng pananaw. Na lahat ay merong faith, merong hope with the Lord. And yun po, mamimiss ko talaga, ang dami kong natutunan at sana po marami rin kayong natutunan. Kung gusto nyo pong balikan yung mga kwento at testimony yun, ay pwede po kayong mag-visit sa Cathedral of the King YouTube at of course, KKK Facebook page. At of course, ang lagi kong sinasabi tuwing hapon, tayong lahat ay pinagpala para maging isang pagpapala sa kapwa natin. Mahal kayo ng Diyos, paalam. Maraming salamat, Shet, sa mga learnings na shinare mo and your experience being the Pananaw segment host. And I'm so happy for Shet. She's the wife of JR, my brother-in-law. And this has been one of her avenues to express herself. Yes. Oo, kasi alam ko, very inspirational talaga to si Shek eh. She even has her Facebook page. Yeah. Follow her, Ingrid. Yan. Infinite Ingrid. Infinite Ingrid. Yun. And isa sa mga tumatak talaga sa akin ditong sa what I've learned and yung pinagpasalamatan ko sa Kape Kwento at Kaalaman is yung mga learnings na nakuha natin from Doc Grace. Oo naman. Para sa kanya, dunong-tulong pangkalusugan. Ano ba yung mga naging favorite topics natin sa DPD? Marami, sobrang informative eh. Yung mga tips na, actually alam mo na yun, pero dahil pinresent or parang shinare ulit ni Doc Grace, sobrang helpful reminder Yes, siya oo. about nutrition, yung mga tamang kain. Oo. Tsaka yung reminder na wag manghula. Okay? Oo. Wag manghula ng gamot. Don't self-medicate. Yes, Ay, oo. mga Pinoy, mahilig sa self-medication. Google na. Oo, yun na lang. Oo. Pero si Doc Grace, nire-remind niya na, yun nga, may tamang pag-take ng gamot. Oo. Kaya nais din namin pasalamatan lahat ng mga guest doctors, nurses, and yung mga na-interview ni Doc Grace, Yes. Tulong Pangkalusugan. You have been such a big part of KKK and truly yung mga pag-share ninyo ng time ninyo, ng effort ninyo, and yung mga knowledge ninyo as professional medical practitioners have been really a great contribution sa KKK. Imagine mga busy people yan. Yes, pero oo. they really made time Mm. para makapag-share sa May mga listeners. slides pa, no? Yes. Oo. Oo. So, Doc Grace, if you would like to share with us kung paano naging inspiration din ang KKK sa iyong buhay as a doctor. Okay, so nagsimula ako sa KKK last December yon kasi it started with a phone call. So, tinawagan ako ni Tita Jo, sabi niya, Doc Grace, meron kaming magiging radio program, no, yung simbahan natin. Tapos, may medical segment na kasama yon. Tapos, pwede bang, ikaw na yung maghawak nung medical segment. So, it started with that. Tapos, sabi ko kay Tita Jo, Tita, mag-residency ako this coming March 2023. Tapos, sabi niya, hindi, parang pre-recorded naman, ganon. So, may parang a matter of 10 minutes na about medical and health. So, doon nag-start yung pagiging part ko ng KKK. Ayun, so di ba nag-start nga na gano'n? So, yung unang talagang role ko sa KKK was yung segment producer ng Dunong-Tulong Pangkalusugan. So, yun yung title ng medical segment ng radio program namin. Originally, yun lang talaga. Pero along the way, naging part din ako ng core team, naging assistant radio, ministry coordinator din ako, alongside Shekinah Handayan. And yun nga, yung main radio ministry coordinator namin, si Tita Jo David. And then aside from that, ako rin yung former social media team head
Pero ngayon, pinasa ko na siya kay Daniel Baltazar. Sinasabi ko nga dun sa mga kasama ko sa ministry na yung privilege to be part of the KKK came as a surprise. It was a really big surprise. Hindi ko in-expect na magiging malaki yung role ko sa programa na ito. And hindi ko rin in-expect na magiging malaki yung pagbabago na dulot niya sa buhay ko. Mas na in love ako sa profession ko bilang isang doktor. Na-realize ko na marami pala talagang paraan upang makapag-ministeryo sa mga taong nakapaligid sa akin bilang isang doktor. Hindi lang sa pamamagitan ng paggagamot ng mga nararamdaman nila, pero na-realize ko na marami rin pala akong natutulungan kapag nag-share ako ng mga medical information. And sobrang humbling nung experience. And sobrang thankful ko kay Lord na naging bahagi ako ng KKK. So nabago niya yung buhay ko, nabago niya yung perspective ko sa buhay, and mas naging patient din ako in general as a person, as part of the ministry, and as a doctor. Maraming salamat, Doc Grace. Kita mo naman, very soft-spoken si Doc Grace, pero punong-puno ng puso. No? Yes. So, thank you so much for sharing your knowledge, your wisdom dito sa Dunong Tulong Pangkalusugan. Ilang yan, alam mo ba, na Doc Grace is not only the segment host for Dunong Tulong Pangkalusugan, pero siya rin, siya at si Sheikh Handayan ang bumuo ng mga topics and themes for KKK, which we are so thankful for. Yes. Salamat sa inyong contribution at salamat dahil binuo nyo itong yung buong year. Diba? Hindi biro yun. Yun. Okay, so ang susunod naman natin na pag-usapan ang Titika Tugma. One of the favorites ng mga listeners and viewers of KKK, ang Titika Tugma ni Master JC Hudloman. So, tingin mo ba, Ate Chat, bakit ba parang siya? Ba't siya nagiging favorite sa KKK? Ako, tingin ko it's because spoken poetry. Parang yung very short but sweet, punong-puno, siksik ng learning in just a few words. Yes. So parang kapag pinakinggan mo siya, andun na agad yung meat nung lesson. Yan, nabubuo nung kanyang tula na, and also yung pun, yung parang yung sounds like, tapos yung kinoconnect niya dun sa message niya. Ang galing eh. Oo, ang galing. Very unique way of delivering a message. At napakagaling ni Sir JC dyan sa area na yan. No? Naalala ko nga, It's a gift. nung tinanong ko siya, na, Kuya JC, would you like to share something for Kape, Kwento at Kaalaman? Actually, it was just for one episode nga lang. Pero, nag-usap sila ng ating producer na si Ate Jo. And it turned out na gusto pa na niya talaga na magkaroon ng ganung klaseng segment. It's an opportunity for him na mailabas din yung sa loobin niya. Yes. Diba? Yung creative side niya. So, ang galing. Ang galing na we're able to tap these artists. Yes. At hindi lang yun eh. Kasi pag nagsasalita siya, ang sarap pakinggan. Parang ang lamig. Diba? The way he delivers yung mga titika tugma niya, ang sarap pakinggan. Nakaka-relax. Yes. So, pakinggan naman natin. Ano ba yung pinaka-heart and soul ng Titika Tugma? Kaya makakarinig tayo mula kay Master JC Hudloman ng Titika Tugma. Magandang hapon. Wala tayong pyesa sa araw na ito dahil ito na yung huling episode ng KKK at ito na rin yung malamang huling episode ng Titik at Tugma. So, sa araw nito tayo ay magbabalik tanaw sa kung ano nga ba yung puso at kaluluwa ng segment na ito. Kung paano nabubuo ang bawat pyesa, mainly kinukuha ko siya sa mga naipon ko ng kaalaman o wisdom or knowledge na naipon ko sa ilang taong pagsusulat ng reflection sa ministry. Kasi
nagsusulat na ako ng reflection since elementary, mga grade 6. Tapos all the way hanggang college. Siguro nawala lang ako ng 2 taon. But still, yun. Napakalaking aspeto ng pagiging sakristan yung pagsulat ng reflection. So, dun ang gagaling yung karamihan ng mga napupunta sa pyesa. Kumbaga, mas inartehan ko lang, ganyan. Minsan naman kung hindi pa yun sapat, kung kumbaga may andun yung idea pero kulang pa ng mga salita, minsan pinagnilay-nilayan ko muna yung mga scripture guide. Kung hindi nyo alam, di ba, bukod sa tema, meron din kaming scripture guide para at least kumbaga iisa yung tinutukoy. Meron kaming angkla kung saan namin inaangkla yung mga segment namin for the episode. So yun, pinagnilay-nilayan ko muna yung scripture guide, minamarinate ko muna yung mga ideas, kaya minsan o madalas huli akong nakakapagpadala ng segment. So nais ko na rin gamitin ang sandaling ito upang humingi ng pasensya sa mga kinauukulan. So yun, after some time, pag nilay-nilayan ko na lalo yung scripture guide, dun medyo mas buo na yung tema o yung paksa ng pyesa ko. Hindi na siya madalas kasi parang meron kang points pero hindi mo pa siya mabuo into one piece. So yun yung dun ako medyo nagtatagal na sa pagbuo ng pyesa. Ang gusto kong makamit sa bawat pyesa ay ang maging paalala o hamon para maging mas mabuti. Gaya ng lagi kong sinasabi sa mga kasama ko sa ministry, likas naman kayong magaling, pero may potential kayo para maging mas magaling. Lagi niyong susunggaban ang pagkakataon maging mas mabuti sa kahit anong aspeto. At wag na wag kayong makokontento sa kung ano na yung nalalaman niyo. So yun. At bilang pagtatapos, nakakalungkot man na dito na nagtatapos ang Titik at Tugma o ang KKK as we know it. Hindi pa ito ang huli. Sadyang kailangan lang talagang pakawalan ang mga lumang bagay para magbigay daan sa mga bago at mas mabuting bagay. O diba? Last episode na pero may pahabol pang. Anyway, salamat sa pag-abang, pakikinig at pagsuporta sa humigit kumulang 40 pyesa. Na may suportahan nyo pa rin kung anumang programa ang papalit kahit mag-iba man ito ng hugis o anyo. Ito si JC Hudloman. Hanggang sa muli. Maraming salamat, Master JC Hudloman, sa inyong pag-share kung paano mo binubuo yung or the process by which you come up with your piece, yung pyesa mo every Titik at Tugma. Napakagaling talaga. It can only come from Holy great Spirit. God. Actually, kung gusto nyo balikan yung mga Titik at Tugma, pwede yan, visit our YouTube page ng Cathedral of the King at may playlist doon ang Titik at Tugma. At even all the other segments, Pananaw, DTP, yung music, Gintong Ugnayan, lahat ito pwede nyo pong ma-revisit sa YouTube ng Cathedral of the King. You mentioned Gintong Ugnayan. Yes. Gintong Ugnayan, as you have done in the past 52 weeks, we shared si Deacon Dennis. Pero actually, yung mga una nating Gintong Ugnayan was read by Brother David Shing. Kaya maraming salamat, Brother David Shing at Deacon Dennis Magdayo sa inyong pagbasa ng Gintong Ugnayan. Parang Oo nga eh. Mula sa awit, nakakamiss eh. Mamimiss talaga natin. Pero I think better things. Yes. Better things are yet to come. And also, mas marami tayong maidadagdag in the future if we're not limited to the Psalms na. Yes. So, we would like to also acknowledge ang Holy Society of King David under Deacon Solomon Espina. Under Kuya Sol. Actually, Kuya Mon siya sa amin eh. Oo. Sa akin iba.
Han, di ba? Si Honey. So, thank you so much for sharing your talent, your creativity sa music natin every week. Diba? Actually, may power kasi sa music, sa Yes. songs, diba? Oo. When you want to deliver a message, ibang-iba pag nade-deliver siya through songs. And hindi lang yan basta-basta na pinipili ni Deacon Solomon. Dahil kung every theme, pinagpipray niya talaga yan. Yes. Kung ano yung nararapat na awit na makaka-inspire o makakatulong sa ating mga nakikinig noon, gaya ninyo, sa mga viewers at listeners, na tumatak talaga yung important insight or Yes. reflection. Kaya, ang galing. Tsaka maraming salamat sa lahat ng mga guest singers, especially Ate Lala. Oo nga. Sana huwag kayo Oo, ikaw rin. Oo, sana huwag kayo magsawa sa boses namin. Oo. So, thank din natin, Ate Chat, ang mga naging guest bishops and priests and deacons natin sa And reflection. pastor. Yes, sa reflection segment. Sino-sino ba to, Ate Chat? Bishop Ariel Santos, Bishop Paul Villavicencio, Father Roberto Hervina, at Father Arnel Nunez. Also, Father Leo Yanguas, Father Ambrose Espolon, Father Jun Miguel, and Father Jasper Villegas. Huwag natin kalimutan, Father Oliver Senya, Father Heinz Militar, Father Jude Peñalosa, at Father Rex Manlantao. Also, si Father Dino Horvina, Father Gary Salguero, Deacon Will Yusores, Father Xavier Flores, and of course also Pastor Arnel Cadelinia of Faith in Jesus Church. Yes, maraming salamat dahil binahagyan niyo po kami ng reflections from the Bible, from the Word of God, and also your personal insights kung paano nyo na-overcome yung mga challenges sa buhay. Natulungan po talaga nyo kami at ang ating mga viewers at listeners through your sharing. Maraming salamat sa inyo, sa wisdom ninyo, no, na sinashare ninyo sa aming lahat. Ikaw, Ate Lala, ano yung favorite segment mo ng Kape, Kwento at Kaalaman? Nako, ang hirap niyan. Alam mo, iniisip ko na yan eh. Ano ba yung favorite? Ang hirap kasi, pag nanonood ka ng KKK, in every segment, may tumatatak. Yes. Diba? Oo. Pero, syempre, siguro, dahil singer ako, siguro music. Yun yung one of my mga top of mind. Music. And, titik at tugma. Yan ang siguro dahil artsy, no? Oh. Ikaw ba? Wait, hold that thought. We will hold this thought kasi magbabalik ang Kape, Kwento at Kaalaman. We are thrilled and pleased to share these amazing products to you from Global Tech Automation Incorporated that brings comfort, convenience, security, and safety of your properties and to your loved ones. Discover the features and benefits of the products and solutions. If you are interested in learning more or to purchase these products, feel free to reach out to us at marketing@globaltechville.com, telephone number 0905-991-1252, and or www.globaltechville.com. Kayo ay nakatutok pa rin sa Kape, Kwento at Kaalaman. For the past 30 minutes, nagpapasalamat kami ni Ate Lala sa lahat ng mga nag-contribute, lahat ng mga volunteers, at lahat ng mga na-interview ng ating mga segment hosts for Kape, Kwento at Kaalaman. At meron kang tanong kanina. Yes. Tanong ko sa'yo, ano ba yung favorite segment mo ng KKK? Favorite segment? Actually, favorite ko lahat dahil they hold a special place in my heart. Pero ang favorite ko is pag nag-host kami ni Kuya Richie. Yan. Pag nag-introduce kami, tapos pag binibiro niya ako, alam mo naman. Kuya Richie. Ang love team natin. Richard. Oo, Richard. Lalamon. Lalamon. Merong Richard. Oo. Yan. Pero
pasalamatan din natin ang ating mga sponsors ng Global Tech Automation, A&J Refrigeration, Baby Foods. Maraming salamat dahil sinuportahan niyo po kami all these 12 months ng Kape, Kwento at Kaalaman. Dahil po sa tulong ninyo, dahil sa suporta ninyo, we have a beautiful program every Saturday. So, tayo ay nagbabalik tanaw pa rin sa mga magaganda at masasayang pangyayari sa ating programa. Nakaraang from December 2022 hanggang December 2023. Anong feeling mo, Ate Lala? Dahil, alam niyo po, di ba, si Ate Lala ang ating, one of our script writers. Hindi lang siya singer, hindi lang siya host. Ano na siya, script writer din. Yes. Actually, may lungkot. Pero dahil syempre may mga magiging pagbabago, pero may excitement. Mas lamang ang excitement dahil alam ko mas marami pa ang pwede natin gawin. Dahil nasimulan na natin eh. Ibig sabihin, alam na natin kung paano pa natin mas mapapaganda. At paano pa tayo mas makakapagbigay ng inspirasyon sa mga listeners at viewers natin. Pero you know, one of my favorite episodes is yung pagdiriwang ng aming Ay, oo naman. Start na pala. Okay. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat sa mga nakikinig nood dito sa Kape, Kwento at Kaalaman. Dito lamang sa DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Kami ang inyong kaibigan, kakwentuhan at karamay. At siya po si Ate Chat, ako po si Kuya Richie. As usual, kami po ang Pamilyang Handayan with the J. Dito po ulit sa programa natin sa Kape, Kwento at Kaalaman. I really felt so special. Kasi, yun nga, tapos nag-read ba kami ni Kuya Richie. May episode yun, di ba? Oo. Tapos, ang pinakagusto ko doon is lahat tayo nandun. Yun. Nakita ng mga ating mga nakikinig noon kung sino yung mabubuo talaga ng KKK. Alam mo yung gustong-gusto ko doon? Yung fast talk, no? Ay, di ba? oo. Nung nandun si Shek at si Master JC para i-fast talk si Kuya Richie at Ate Chat. Saya nun. Oo nga. Kaso lang dapat yata ulitin natin. Oo. Kasi nautal kami pa rin. Hindi fast talk eh, slow talk. Hindi, parang confused talk. Kasi parang kayong na-surprise kayo siguro sa mga questions. Pero ang saya nun. At kumanta ka pa ng may special solo pa si Ate Chat na Hero. Oo nga pala. Naalala mo, Hindi ako naalala. Oo. At alam mo yung isa pang episode na alalang-alala ko na special, yung para sa mga ama, dahil meron tayong live studio interview niyan with Deacon Steve Mercado. So, We're very honored na isang panauhin sa ating episode na to about fathers, none other than Deacon Steve Mercado. Steve! Oh, wow! Pa-flex naman ng muscle! Oh, wow! Talaga naman forever young! one of my favorites din yun. Nag-flex-flex pa siya ng mga Oo, talagang yung outfit niya, yung workout. And kasi nga, he's a health advocate. Fitness, he puts fitness talaga at the top of his priority. Kahit na at his age, na medyo kahit senior na siya. Yes, And reminder yun, no, na hindi yan, wala sa edad. Wala sa edad. Oo. And also nakakaiyak yung mga stories ng in-interview As siya. a single dad. As a single dad. So sa lahat ng mga guests namin before sa KKK, abangan nyo na lang. Yes. Dahil baka susunod kayo. Yes. So thank you so much, Deacon Steve, for being there in that special episode. Siyempre, Ate Chat, yung special convocation episodes natin nung August, diba? Ang dami naming napagdaanan ni Kuya Richie dyan. Kasi we really wanted to interview all the guest interviewees at the site dun sa convocation Camp Benjamin venue. Oo. Pero dahil nga ang daming nangyayari, siyempre, we also it was so busy. So, nagawa na ang paraan ng ating mga producers. And thank God, because of those interviews, mas naging na-deepen pa yung understanding namin. And also, nagkaroon ng time
Oo. Nagkaroon ng mas malaking time for us to, for our interviewees, like si Father June Pinosa and Father Heinz Militar, to share about the topic. Yan. Kasi yung actually, yung kay Father June, yung nagpapatuloy sa kabila ng hadlang. So, na-share niya, ang galing, na-share niya yun. Nakakaiyak yun. Na naging way, yung kahit na pandemic, he was able to really minister to the young ones and to people. You know that interview with Father June, it really hit me. Kasi parang di mo ma-imagine someone like him na pari na, diba? Na lagi na sa church, babad sa scriptures. Pero syempre, hindi mo pa rin matatanggal talaga yung human emotion natin na nalulungkot tayo. Yes. Pero pinaalala niya na even sa gitna ng mga unos, diba? Nandyan lagi ang Panginoon para sa atin. At tutulungan niya tayo na maka-overcome sa kahit anong man yung pinagdadaanan natin. Kaya nga, wag natin i-underestimate yung power of words. Yes. Yung words natin, malaki ang role niyan. So, let's be wise. Yes. Choose wisely kung ano yung words natin kasi hindi natin alam kung ano yung tumatatak sa mga taong kausap natin. True. Yun. So, it can either, there's power, there's death, diba? Death and life in the tongue. So, ang gawin natin, yung words natin, magbigay buhay. Yes. Diba? Yung kay, Mitzi. Kay Oo. Mitzi Bitangkor, diba? Oo. Kumanta pa siya. Very jolly. Oh, yeah. Sobrang nakaka-good vibes lagi yan si Mitzi. Magpapasalamat bagamat naghihirap. Oh, actually, pag tinignan mo naman si Mitzi, she's so cheerful, very joyful ang kanyang countenance, na yun na nga, she's the perfect example na kahit marami siyang challenges na pinagdadaanan, you can still keep that, that joyful spirit. Yes. Si Father Heinz Militar, diba? Yes. Na interview nyo din. Sino si Father John? Ngayon, Father na siya. Father John Mark and Sister Janice Flores sa nagmamahal kahit nasasaktan. Yeah, oo, yan. One of the, nakakatuwa rin yun yung story nila, yung kanilang love story. Na I hope nakatulong yun sa ating mga young ones. Yes. Yan, sa pag-decide kung sino ang true love ninyo. Minsan hindi natin in-expect, di ba? Minsan ayaw natin, pero kung yan ang bigay ni Lord, yan, walang makakapigil. Totoo yan. At syempre, yung pakikisa sa World Mental Health Day with Doc Marie De Velos. Napaka-relevant niyang topic na yan ngayon. Tsaka yung pagiging patotoo ng Diyos sa pamilya. Si Ate Meline. Yes. Yung live studio interview. At syempre, nais namin pasalamatan ang mga naging host, yung mga umalalay sa amin. When Kuya Richie was gone, syempre, papasalamat kami Bishop Ariel at Ate Mia Santos. Yes, si JR Handayan at si Sheikh Handayan. At syempre, ang aking lovely sister na si Ate Lala at ang kanyang asawang si Kuya Solomon. Yes, na-enjoy namin yun. No. So kayo, meron ba kayong mga naging favorite na episodes dito sa KKK? Share nyo naman. Pwede nyo dyan i-comment sa comment box at babasahin namin yan. Ano yung pinaka-natutunan ninyo from kape, kwento, at kaalaman? I hope hindi lang yung pagkape. Oo, hindi lang yung pagkwentuhan. Pero sana marami po kayong nalaman na bago through our program. Yes. At syempre, hindi mabubuo ang KKK, ang kape, kwento, at kaalaman kung wala ang lahat ng ng ating production team. Yes. Tawagin natin si Ate Jo, Sister Jo David, Sister Emmy Abalahin, at Architect Chin. Yes, andito sila ngayon. Medyo mag-short Q&A tayo. At hindi naman natin sila lagi nakikita, di ba? Kasi behind the scenes sila. Pero hindi mabubuo ang every KKK episode without them. Okay. Narinig niyo na ba yung quote na behind every great achievement is a team of people working diligently behind the scenes? Ito talaga yon. So, every successful episode of KKK ay dahil sa mga taong ito.
So thank you so much, Sister Emmy, Sister Jo, David, no, for always working so hard to make every episode successful, inspirational. At sa ating mga cameramen. Yes. Mga camera shy. Kaya ayaw umarap eh. Ayan siya, ayaw pumapunta. Ayaw, wala si Migs, wala si Ansel. Si JR. Pero Sister Emmy, ano yung feeling yung every KKK episode? Very excited ako every time na meron kaming taping. Oh. At hindi natatapos doon yung trabaho namin kasi i-edit namin yan. And alam nyo ba, from day one ng KKK, yun ang life-changing sa akin kasi that was the first time I learned to edit videos. Oh. And sabi ko noon, sabi my age, siguro I've done a lot already. Pero sabi ko, itong KKK is a life-changing experience for me. Working with everyone, with the host, with the producer, talagang wala akong masabi. It's really God who ordained everything. Lahat pinansya niya. Kahit, sabi nga ng host natin kanina, it's humble beginnings. We had the humble beginnings. We started with only a phone, hindi pa camera yan. Wala pang lights. Wala pa kaming lights, wala pa kaming, as in talagang from scratch. Yes. But the Lord provided every step of the way until we reached this. And I'm excited kasi sabi ko, the next episode, the next life of KKK will be better. And natutuwa ako dahil binigyan tayo ng opportunity ng DCJB. Yes. Thank you, DCJB. Yeah, thank you, DCJB. Especially to Mr. Ian Ignacio. Sadly, he passed away too soon. We also thank si Sir Daniel Castro who had training for us on radio. We also thank the station manager, si Miss Annie Cristobal. Thank you for giving us the opportunity. Thank you. And we will forever be grateful. Yes. Thank you po. Thank you so much. Thank you, DCJB. And Ako, ang dami na namin sinabi. ako talaga, thank you sa bumubuo ng KKK. Thank you dun sa mga segment na talagang, thank you, Kuya Richie and Ate Chat, sa lahat na naging host, na talagang hindi nila pinagdamot to be part of KKK. Siyempre, wala si Doc Grace. Thank you, Doc Grace. Thank you, Chef. Thank you, Sister Emmy. Thank you sa mga tech na talagang andun sila palagi. Talagang binigay nila, binuhos yung lahat. Maraming salamat. I know si Lord ang magre-reward and looking forward for the magandang susunod na format. Yes. And while you're here, nais namin pasalamatan lahat ng mga talagang sumusubaybay ng KKK dahil po sa inyo merong KKK dahil gusto namin po i-share sa inyo yung good news talaga. And Architect Chin. Salamat. Thank you. Ansel. Si Architect Chin, lagi yan, making sure na magandang set. Yes. Yan Thank you mga little details din, no? And also we thank you. Thank you so much. And also si Daniel, di ba? Si Daniel. Oo. Nag-shooting. Si Brother Joby. Thank you po. Brother Tony. Thank you po. Marami pa, si Lou. Kung sino man hindi na-mention, alam ko. Yes. Anong naging part ng conceptualization? Si Sister Ses Doiro. Si Sel. Yes. Tita Normalay. Thank you so much. Also for Jason who made the music for the Yes, KKK. And Sai Sarmiento. Thank you so much. Napakaraming dapat pasalamatan. Yes. So, ngayon naman, tignan natin ang mga behind-the-scenes video ng KKK. Yan. Para naman tumawa ka. Thank you. Thank you talaga. Scene 1, take 2.
Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, Ate Mia. At magandang hapon sa iyo, Kuya Ariel. Para magkape. Ano nga ba yung kape? Ate Mia. Ang KKK ay kape. Lakasan mo para Take effective. one, are you ready? Take one. Quiet on the set, please. Ay, wala, hindi ko pa nakuha. Ay, Jesus. Ayan. Are you ready? All set? Quiet on the set, please. Scene 1, take 1 for episode 53 for December 16. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Kape, Kwento at Kaalaman. Nakita niyo naman yung video na talagang napaka-inspiring and Very napakasaya heartwarming. ng behind the scenes dito sa KKK. Naging talagang magkaibigan kami, Yes. nakiramay kami sa isa't isa, at syempre, yung kwentuhan, yung in-between ng scenes, behind the scenes, yun talaga yung bumubuo ng maraming kwento ng Kape, Kwento at Kaalaman. Yes. So maraming salamat sa inyo, sa lahat ng segment producers, sa lahat ng nasa tech team. We are grateful for you. Yes. So, Ate Lala, what is next for KKK? Yan ang tanong. Yes. Award-winning question yan, Ate Yes. Chaz, di ba? So, aabangan natin yan sa 2024. Very excited. Yes, I'm so excited. Hindi pa namin pwedeng sabihin. Secret yan. Oo, surprise! Okay, I hope that you will continue to pray for us and also support KKK as we improve our program. And yun nga po, looking forward to a brighter, better, and greater 2024 Yes. with Kape, Kwento at Kaalaman. Ngayon naman, we would like to invite our bishop, our very own Bishop Ariel Santos, to share with us, to share with all of you, lahat ng mga nakikinig noon dito sa Kape, Kwento at Kaalaman. Bishop Ariel? Magandang hapon, Bishop. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. Alam nyo, natatandaan ko, 1 year ago tomorrow, December 17, 2022, unang nag-air ang Kape, Kwento at Kaalaman. At ang inyong lingkod, live pa po noon, live pa tayo noon, sa studio mismo ng DZJV. At noon nagsimula ang nangangapa pa kami, pero ang katapatan ng Panginoon ay napatunayan natin these past 12 months, na lagi naman natin napapatunayan. Yes. At and we look forward to 1 year more, 50 years, 100 years more of God's faithfulness. Prophecy yan. Dahil, hindi to prophecy, katotohanan. Oh, wow. Di ba? Na alam nating lahat, di ba? Kasama natin nung unang episode na yan, si Brother Tony Matcheka. At ang suki ninyo na si Doc Grace. No? Pero lahat itong mga bagay na to, pinatuyan ng Panginoon, hindi ba natin talaga kaya tayo lang sa sarili nating abilidad. At laki ng pasasalamat natin. At ito nga ay pasasalamat natin sa kadakilaan, katapatan, at commitment ng Panginoon at ng ating mga volunteers. Yes. Diba? Thank you. Volunteers natin, alam niyo, ang unang-unang layunin natin dito ay siyempre maipahayag ang salita ng Diyos, kabaitan niya. Pero hindi rin natin maiwasan yung tawagin na natin fringe benefit, no? Yung fellowship, yung samahan. Dahil ito, nakikita ko hindi trabaho kundi something na ini-enjoy natin gawin. Yes. Hindi burden. Hindi burden, kundi hindi lang trabaho. It's of course it's ministry, but if you enjoy doing something, it becomes less of burden, more of a joy. At ngayon, meron tayo. ano nga ba yan? Oo, wala to sa script. Pero, ang naisip po namin, we came up with a special Greeting, Thanksgiving, yes, appreciation. Thanksgiving. Sa isang napaka-supportive, napaka-responsible, sobrang inspiring na tao. Oo. Kaya, Kaya, nais natin batiin,
Happy birthday to you. Happy birthday Alam mo, naka-record to ah. you.